Good morning everybody. Samahan niyo nga po pala ako sa napakaagang araw na ito. Ngayong araw nga po pala ay araw ng Lunes, kaya napaaga tayo ng gising. Dahil tayo nga po ay magluluto ng babaunin ng aking asawa para sa trabaho niya. Kaya nagsaing na nga po ako dyan at nag-init na po ng tubig pampaligo niya. Dahil napakalamig nga po ng tubig dito lalo na sa umaga. Kaya kapag nagigising nga ako lagi ng maaga, nag-iinit talaga ako ng tubig para makaligo siya ng maligamgam. Dito nga po ay bubuksan na natin dahil yan nga po ay kanyang babaunin at babaunin din ng aking anak sa school. Ito nga yung dilata na may disusi pa nga po pala. Sobrang daling nga lang po niyang buksan at super easy po talaga. Kaya tignan nyo naman po, napaka-social naman yan. Yan nga po ay luncheon meat from Denmark. May nagbigay po sa atin yan. Thank you po pala sa nagbigay. Ang flavor nga po pala niyan ay pork. Kaya buksan nga po pala muna natin. Hala huy, flavor daw. Anong flavor ka dyan? Sorry po. Nakakaya naman to. Continue na girl. Tumatakbo yung oras mo. May nalalaman pa nga pala akong pag-amoy-amoy dyan. At after ko nga pong amuyin ang latang iyon, ay hiwa-hiwain na po natin yan. Huwag mo na ipakita yan, paulit-ulit ka. Bilisan mo ng paghiwa. Anong oras na po? Kudi tapos. Nagpainit na nga po tayo dyan ng kawali habang naghihiwa ng luncheon meat. Ayan po, mainit na. Kaya nilagyan na po natin ng mantika at nilagyan na rin po natin itong luncheon meat. Mag-start na nga po tayo ng first batch. Lumayo nga po ako agad dyan dahil tumatalansik nga po. Takot pa naman po ako sa talansik na mantika kasi ang sakit nga po. Sino po dito sa inyo guys yung lagi pong pinagbabaunan ng asawa sa kanyang trabaho? Ako po kasi ganun. Kasi sinisigurado ko po talaga na kumakain po sa tamang oras yung asawa ko habang nasa trabaho. Nag-aalala po kasi ako kapag wala po siyang baon. Kaya sinisigurado ko po na kapag may baon po siya ay kakainin niya po ito. Kaya nagigising nga po ako ng alas 4:30. Yan po ay hindi naman po araw-araw. Kasi may time naman po na hindi naman po niya kailangan magbaon. May time din naman po na nagbabaon siya. Kaya pinaglulutuan ko po talaga siya para po makakain po siya ng maayos. Para hindi na po siya nabili sa labas. Kasi hindi po natin alam kung ano po yung mga ingredients na nilalagay nila. Hirap na nga po magkasakit sa panahon ngayon. At ito, ilang minuto lang po, ibabaliktarin ko na. Kaya yan, nabaliktad ko na nga po pala. After 2 minutes, wala na nga po yan dyan sa kawali. Kaya maglalagay ulit tayo ng pangalawa. Pangalawang salang na nga po pala yan. Ang aga nga po pala namin laging nagigising kasi po sobrang layo po ng pinapasukan niya. Kaya minimake sure ko po na pinagluluto ko po siya lagi kapag gusto niya pong magbaon kasi hindi naman po yan araw-araw. Kahit hindi naman po siya bumabaon minsan, nagigising pa rin naman po ako para sa kanyang pag-alis. Kasi dinodouble lock ko pa rin po yung pinto, mahirap na kahit umaga na. Gusto ko po kasi kapag umaalis siya papuntang trabaho ay gising po ako para alam ko din po kung anong oras po siya naalis. At ito ay babaliktarin na natin. At after 2 minutes ay hahanguin na naman natin yan kasi mabilis lang naman po yan maluto. Baka po masunog, mahirap na. Sayang din naman. Isusunod ko nga po pala dyan ay yung inulam namin kagabi na pritong flying fish ba yun sa English? Iliw naman kung tawagin sa amin. Inadobo kasi namin yun ng gabi. Tapos kinaumagahan ay piprituhin ko na lang dahil gusto niya po rin magbaon ng ganito. Kaya ayan na po, isasalang na po natin. Saglit lang din po yan maluto dahil dating luto na po yan.
At ito na po yung ating finished product. May 9 slice po tayo dyan kasi breakfast and baon na rin po ng aking anak. May rice na nga po pala siya dyan. Kaya po ganyan yung kulay ng rice niya kasi nahaluan ko po ng brown rice. Para for diet. Para for diet yarn. Ay kahit walang diet, mamahalin pa rin naman kita. Ay, lang landi niya. At yan na nga po, inayos ko na nga po yan sa kanyang baunan. Dahil tapos na nga rin po siya magbihis. Dahil sa napakaagang araw na ito. Thanks for the day, Lord. Medyo na-toasted nga po yung ating isda dyan. Nilagyan ko pa nga rin po yan dyan ng 2 meatloaf. Luncheon meat pala. Para may choices siya. Choices! Inayos ko nga po pala yan ng mabuti. Para po magkasya. Maliit lang po kasi ang baunan na yan. Yan nga kasi ang gustong-gusto ng asawa ko dahil yan po yung ay tama lang daw nga po pala sa kanya. Ito, naglagay na rin po ako ng kutsara at tinidor sa case niya para hindi na po siya magkamay kapag kumain po siya. Mahirap nga po kapag nakakamay lalo na pag nasa trabaho ka. Kaya hindi nga po pala pwede na walang kutsara at tinidor na kasama. At yun na nga po pala ang finished product. Paypayan muna po natin para kahit papano ay maibsan po yung init nang hindi po mapanis pagdating sa school. Hindi ko na nga po pala yan dyan natakpan at nailagay sa plastic. Kasi tumakbo na po ako sa taas dahil nagising na po yung ako. Thank you guys so much.